Nung last year pa, nagwarla si VP Sara tungkol sa kanyang emosyon, and didn't you know that she is a lawyer? Whatever she said during that live telecast, she knows already that she is within the bound, that she is within the law. Ito ang mga mainit na balita ngayong araw. Jay Zonza inaristo ng NBI sa kasong cyber libel kaugnay sa pagpapakalat daw ng fake medical record ni BBM. NBI Director Attorney Melvin Matibag hindi nakaligtas kay Eloy Bogres, aniya maliliit na tao lamang ang kaya nilang kasuhan. Video ni Vice President Sara Duterte kaugnay umano sa pagpatay kay BBM gagamitin nilang laban para ma-impeach si BP Sara. At kalusugan ni BBM, bakit hindi isinapubliko at ang tunay na kalagayan nito. Yan ang mga balita na dapat mong tutukan ngayon, at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi ka updated sa mga susunod nating video. Si Martin, shout out lang dyan, Attorney Matibag. Ito lang ang kaya nyo, mga ang katulad ng ni Jason Sang, hindi nga makabili bilat sing Iloy sang hindi nga makabili ang kanyang insulin. Bakit hindi nyo ginahuli ni si Martin nga nag-self-confess na nga? Nga he's not going to go down alone. That he is not going to let anybody make him as a poor guy. And whatever happened sa mga nakawan sa gobyerno, marami sa mga kasabwat na mga ka-fraternity niya. Bakit hindi mo lang kinabi sa gala, Tibag? Ang mga wala, pulos, putso-putso. Yung mga maliliit na mga kwento, yung diputang ang mga issue cybercrime available. Hindi naman nasa krime nga, heinous. Yan ang ibisagahan mo si Martino. Ang mga ginapangkuha sa mga mga wala sa bilyones, sip-sip ka man. Ngayon naman yung psychiatrist na naman sila. Psychiatrist, psychologist na naman ang mga ang mga sip-sip. Nung last year pa, nagwarla si VP Sara tungkol sa kanyang emosyon, and didn't you know that she is a lawyer? Whatever she said during that live telecast, she knows already that she is within the bound, that she is within the law. Kabalo siya. Anything kaya gani ang aton nga political speech is protected by certain laws. That they are supposed to be criticized. Ang kanyang sabi, hindi yun threat. That is what we call conditional. Conditional ang kanyang pagsalita. Kung ako ay mamatay, hindi siya nagsabi, patayin nyo to ngayon. No. Andyan yan, ito, i-explain ko sa inyo ang sabi ni Atty. Torion. Sandali. Para maintindihan nyo, kasi ginagawa nila tayong tanga. This is from the luminaries of law. Okay? In a democracy, anger against a sitting president is not automatically a crime. I repeat. In a democracy, anger against a sitting president is not automatically a crime. Kaya may demokrasya tagani. Pinilito siya, so he is our employee. If he commits a mistake, or if we are not satisfied with the way he does his job, if his dynamics doesn't sit well with us, we have the rights to scrutinize and to appeal, or to get angry, or not really insult, but to react. Okay? Strong words against those in power are not automatically sedition, threat, or incitement. Political speech is protected precisely because it is often emotional, raw, provocative, and uncomfortable. Saan ka naman nakakita bilat sing Iloy isang tao nga frustrated? Sa tao na hindi bilat sing Iloy alam kung saan ilalagay ang kanyang galit, na kailangan niya pa mag-choose ang kanyang words when a person is already fucking in a turmoil of anger. Where can you find somebody who is already furious of the things that she could not control? If a person is being aggrieved by another party more powerful than her, what else does she have left within her fucking power to express her anger? Saan ka man nakakita, di putas ang isa kagalit niya tumatawa? Si Lenny lang. Si Lenny Robredo lang makita mo ang mga walang hiya.
Ikinulong nila ang aking assistant. Ganoon naman talaga sa Pilipinas. Kahit tayo ay may demokrasya, hindi talaga natin makontrol ang ating mga liderato sa pamahalaan. Kaya ako ay naiinis. Datapwat, kapag may mga ganitong mga bagay-bagay, dapat naman talagang pinag-uusapan at gagamitin ang diplomasya ng bawat isa. Kaya ako ay mananatiling isang mayora ng Naga City dahil ayaw ko talagang mapabilang sa mga tao, sa mga kanyang na mga plastikada. Ako ay naiinis sa kanilang mga patakaran ngayon, pero hindi ko masyadong ma-express ang aking feelings dahil ako ay isang acrylic. At ayaw ko din na ako ay maaresto ng NBI. Baka sabihin nila na ako ay nagkukumit ng mga krimen katulad ng incitement sedition or ako ay isang rebelde. Kaya ganito ang aking mukha. Patuloy lang ako sa pagserbisyo sa aking syudad, sa Naga City, dahil doon hindi talaga nila napapansin o nakikita ang mga korupsyon. Si Lenny lang ang wala nagabaylo sa iyang official expression. Kahit ano yung kagaling pwede sa maplastikan, ikaw ay isang mangingisda. Ang nanay mo ay isang mangingisda. Ikaw ang kanilang anak, mangingisda ka rin. So ito ang inyong hanap buhay. So ano ang inyong pinagkakitaan sa araw-araw bilang mangingisda? Ganon. So, sa pagpatuloy, makinig kayong mabuti para maging matalino kayo. Share the life, share the life. The Philippines is not a monarchy. Hindi tayo kaharian. Walang hari, walang reyna. We do not have a king whose majesty cannot be wounded. Si Marcos ay hindi hari. Hindi sa pinanganak na dugong bugaw ang nanay niya ay nanalo lang Miss Friendship sa isa pageant. Sa Ilocos noon, kaya nakita siya ng kanyang tatay na isang judge during that time. Neither of his parents came from a well-off family or royalty. Wala siya dugong bugaw. We do not punish people simply because they insult or criticize or express rage against the head of the government because of the democracy. That is the logic of lèse-majesté, a relic of monarchies and authoritarian regimes where the ruler is treated as sacred and criticism is treated as an offense against the state. That has no place in a constitutional democracy. Dito sa amin, sa Middle East, dahil kami ay may mga hari, bawal kami magreklamo. Hindi kami pwede mag-say ng anything bad. In fact, kami ay nagarespeto sa aming mga hari dahil ang mga hari naman talaga namin dito ay mga mababait. Very protective sa amin at hindi sila mga abusador. Mga tunay na mga mayayaman at mga royal blood dito sa amin. Mahal kami. They would even assure us that everyone here in United Arab Emirates is an Emirati. This is how special we are. We are being embraced as one of their own. Kaya, ang pagkasalita ni VP Sara, hindi yun sa krimen matibag. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution is clear. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So yan ang sinasabi ko, bakit nyo inuli si Jason Sar? Dahil ginapuliputan na naman bilaksing Iloy nga cyber law. Cyber law is overrated. It is used by a lot of people in power to aggravate or to api-api an ordinary people. We do not want this law anymore, or they have to fucking regress it into something acceptable to the public. Oh, ano na lang ngayon siya ang Article 3, Section 4 of 1987. Constitution is clear. Kaya nga tayo binawi natin bilaksing Iloy ang freedom natin sa Marcos regime during the time 1986. The people power EDSA 1. Sa tatay nito sa bilaksing Iloy kaya tayo nagkaroon sa usang Article 3, Section 4, 1987, binalik ang freedom of speech natin. And the statement of Mayor Basti must be understood in a political context. It was an expression of outrage, frustration, and deep disappointment with the present administration. It was not spoken in a vacuum. It reflected the anger of many Filipinos who feel abandoned, betrayed, unheard, and pushed to the wall.
So now, iyon ang mga nangyayari. Hulihin si Jason sa si Ka Eric, may warrant of arrest naman. Wanted si Eloy Bugres. Ipasaykayatres, bilatsing Eloy si BP Sara. Meron na naman silang mga drama, mga red alert, ano? Dahil meron sa mga plot na naman sa mga assassination, bilatsing Eloy last year pa to, sir. Dapat sa last year ka dapat nagpulok-pulok. Kaya umalis ang dating NBI director because he does not want to do this. He didn't want to do the dirty works on behalf of this couple. On behalf of our government, pero ikaw nabibili ka katulad din ng asawa mo na marami din kuno sa mga ghost project doon sa inyong lalawigan. So ngayon, wala na sang nagakampi sa atin. Pinapanawagan ko dyan ang Supreme Court of the Philippines. You have to revise the cybercrime. You have to revise the rights of the Filipino people because this is not right anymore. People in power are using this to their to an extent to aggravate us. What is the use of our First Amendment? Ang ating freedom of speech kung gamay-gamay lang po. Naglagay lang si Jason Sunsa sang severe diverticulitis, which is actually was announced to us by Sintu clear na siya ay nasa maximum ng pain. Kung hindi kayo gusto na dinasabihan kayo sa mga espekulasyon kung ano na ang kalagayan sa presidente, magbigay kayo sa totoo nga medical result. The Supreme Court has already demanded for a follicle test for drugs and also demanded a comprehensive overview of the medical records of the president, which in this case he is obliged to give to us because it is a property of the public. Wala ka da kung wala sa buto namon. Wala ka dyan. Tapos ngayon do bungol sa it fell on a no deaf ears of Supreme Court. What are you doing? You are the last resort of the Filipino people, and you should use whatever power vested in you by our Constitution to pressure these people because this is not right anymore. Right before your eyes, you're seeing democracy is fading day by day. What is going on in our country right now should not fucking pass by you. Dapat kinatake care niya to ngayon. Kahit siya pang presidente, mas mataas kayo kaysa sa kanya. Martial law na ang Pilipinas, hindi lang sa ga-declare. A broadcaster who knows very well where he has to draw the line. A journalist who knows where he has to draw the fucking line. An expert when it comes to criticisms. Hinuli sa mga UDP pa. Pero si Martin Bilatsing Eloy, who did a speech and a confession telling the whole Philippines that there is indeed, or there was, or there are corruptions going on in our government today. Wala nyo ginapaimbestigahan ang mga putso-putso nga ginagmayo di pa. Nga nagagamit lang kami sa amon nga rason. Yun ang mga ginaatak sa mga Bilatsing Eloy, yung kung sa mga isda, bala yung mga bagis. Yung mga pating hindi nila kaya, yung kaya lang nila yun di puta, mga tilapia lang kag mga pantak. Hindi na unti-unti, they are already applying the dapat mahiya ka, BBM. Ang liliit lang namin, pinaka-ordinaryong Pilipino, kami pinaginagdiskitaan mo. You have to show us that you are not weak, that you could accept criticisms. Napaka-OA mo naman. Presidente ka na, nandyan ka na sa taas. And who filed the case, by the way, against Jason Sa? Who? You? Or this NBI? Kasi, kung ang sinulat ni Jay is pertaining to him, then he is the one who should file the case. Who is the complainant anyway? Yan ang tanong ko. Gusto nila mawala. Grabe ang kanilang mind conditioning. I was just talking to one of my friends the other day. She's in the States. She really believed that VP Sara, nilustay ang 105 million. Are you f***ing kidding me? Sabi ko sa kanya, do you even know when that money was given to her? When the budget was given to her? Hindi mo alam na binigay yung December 11 na, and she had 70 days to liquidate it? And you do not know the reason why ang mga pangalan Bilatsing Eloy nga Maria Piatos is actually used to, what do you call that? To protect assets? Hindi yan gina-explain sa inyo sa mga yung mga kakampings, sa mga Bilatsing Eloy, yung mga BBMers. It's because this is what they want you to believe. That VP Sara has apparently used the funds as, malversation.
Hindi kayo ginapaintindi nga December na binigay sa kanya 11. December 31, patapos na ang taon kaya ginatawag nila na si Bibi Sara gilustay, August, ipainintay, December binigay. And common sense would tell you, ang mga Meriat Piatos na ginalagay sa as mga assets, and of course they need to fucking protect their assets. Ipapatay mo ang asset mo sa bukid. Anti-terrorism ang ginfund sa Department of Education. So, ano ba kung ikaw ang sa kanyang kalagayan, bubu ka? Kung nilagay mong totoo pangalan sa mga asset mo, Bilatsing Iloy, dapat AKA naman talaga yan. Kaya nga Bilatsing Iloy, may agent 001, si ano, sino ganina, si James Bond, tama? Wala ka mo nag-focus sa totoo nga problema. Si Martin, ipatawag niyo na sana siya. Nanahimik na naman ngayon kasi kinulu-uluhan nyo naman si Martin. He was the one who he made a confession that there are so fucking many corruptions happening in our country right now. Tapos hindi ginaimbestigan ni Matibag. Ano ka? Ang mga wala pulos, yung di puta, mga putyo-putyo. Ang mga hinuhuli mo, yung di puta, mga puro baka-baka. Mga kumukuti-kutitak, mga wala pulos. Wala bakit di ka makahuli sa malaking tao? Ha? Yan ang kaya mo, yutak, pigaw, Bilatsing Iloy, weak. Wala ko believe sa'yo. Wala ka sang integridad, mayabang ka lang. Pati ako Bilatsing Iloy, kalayo-layo na ako, diskitahan mo ko. Ginadiskitahan mo yung pang kinikita ko dito nga pakunti-kunti lang para mabuhay. Hindi ako nagdanakaw. Hindi ko ginagamit ang presidente mo para magkaroon ako Bilatsing Iloy sa Gcash. Ikaw gani oh, grabe ka diyo, 121,000, isa nyo lang kalamon. Grabe oh. 121,000. Na mga mayayabang. Hindi, kanina pa hiningi. Yan. Kano? 121,000. 121,000! Grabe si Matibag pa. Kaya natin! Baka mali, baka kulang yan! Yan. Baka kulang eh! Teka, baka kulang yan. Dala kong pera. Na. Oh. Pa. Yan din po, grabe. Ang mga hambugiro, ang mga maliliit, hanggang dyan lang naman kayo sa purma. Iyak pa kita na kami. Palantawa ko, patingin sa mga nyo kung gano'n din kalaki sa 121,000 na nilamon nyo. Ganon sila ka mga hambog kapag walang nakatingin. Ngayon kay lumusot ang video na yan, madinay na naman sila, grabe na naman si Bugres. Ininsulto naman ni Bugres sa mga titi namin, then prove me wrong. Prove me wrong na ang mga titi nyo malalaki. Prove me wrong na hindi kayo mga support. Sige nga. Prove me wrong na wala kayo mga kabit at hindi kayo mandarambong. Patingin din ng mga salenyo. Patingin din ng inyong mga ITR para amanos. Correct? At yan ang mga trending na balita ngayon sa social media. At para sa mas marami pang video na katulad ito, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa panunood.